Magandang hapon po, Ma'am Miriam. Si Ma'am Miriam ay OFW from Hong Kong. Karating niyo lang po, Ma'am. Sir, nung December pa po, sir. December, okay. Opo. At yung inyo pong mister ay si Sergeant Dennis Datul. Opo, sir. Kagayan. Anong klase pananakit po? Nasa Hong Kong po kayo, paano kayo nasasaktan niya? Umuwi na po ako, sir. Nung December 20 po, sir. Ba't ngayon lang po kayo nagsumbong? Matanong ko lang po. Sir, pinatawad ko po kasi siya nung December para lang hindi yung namin, pamilya namin. Tapos inulit po niya ng April 1 yung grabing pananakit po. May medical certificate po kayo? Nung April 1 po is wala po akong medical certificate. Nung December lang po, sir. Meron? Opo. Okay, nandiyan po sa inyo ngayon? Opo, sir. Okay, good. Bakit siya nananakit? Ano pong problema niya? Sabi niya po, sir, umuwi daw po ako galing Hong Kong is wala po akong ipon na pera po, sir. Tapos pinagbibintangan niya po ako na may lalaki, sir. Ganun po, sir. Kailan po yung huli pananakit? Nung April 1 at 2, sir. April 1 and 2? Opo. Okay. At ngayon po, nagsumbong kayo? Opo, sir. Sarge, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sarge, andito po si Mrs. Kanya pong ibinibintang sa inyo, kayo po raw ay nananakit. 2 beses nyo sinaktan. At ang dahilan daw, yung last na pananakit nyo, dahil wala po siyang dalang pera pabalik galing Hong Kong. Ay, sir, pwede ko po bang ikwento po lahat, sir? Go ahead po, Sarge, sir. Sir, nung ano po yan, sir, nung December po, umuwi siya galing Hong Kong po. Ngayon, nung 28, siguro po, sir, karapatan din po natin tanungin kung saan po niya bigay o saan po yung pinagpaguran din niya kasi asawa naman po ako. Wala pong ni kusing po na naiuwi yan, sir, galing sa abroad. At hindi niya po pinapadala sa inyo, sa anak nyo? Sa anak po, sir, nagpapadala po siya mga 5, 6, mga ganun po. 5,000? Nagpapadala din po. Yes po, sir. Okay, 5,000 a month. Yes po. Okay. Bukod pa doon, meron pa ba siyang iba pang pinapadala, pabalik ng Pilipinas para pagproyekto niyo pagpapago ng bahay, negosyo, piggery, etc., tricycle? Wala? Wala po, sir. Actually, ang bahay po namin, sir, loan po yun ng, alam mo naman ang nasa gobyerno, sir, kung hindi po makapundar, kung hindi naka-loan. Loan po yun. Actually, sa 41 months to be exact na nasa abroad po yan, sir, Cortina lang po ang pundar niya sa bahay, sir. Ang reklamo niyo po, sir, 5,000 lang pinapadala niya sa anak ninyo and then pag uwi dito, wala siyang dalang pera. Okay, maaari nga totoong sinasabi niyo, sir. Pero yan po ba'y pwedeng gamitin yung dahilan na para saktan siya? Hindi. Yes po, hindi po ganun talaga. Pero ganito po yung nangyari nung last po na ganito po. Hindi, sir, parang hindi na mapaiksi tayo. So, yes, yung ba ang dahilan kaya mo siya sinaktan nung sitahin mo kung nasaan yung mga pera niya, then nagalit kayo kaya ginamit yung pananakit? Ay, hindi po, sir. Hindi naman po ganun, sir. Kasi hindi naman... Okay, so bakit niyo po siya sinaktan, sir? Nung kwan po, ganito po ang nangyari, sir. Pag uwi ko ng trabaho, yan po, sir, every time po na nasa biyanan ko po yan, pumupunta sa bahay ng nanay niya yan. Kwan po, yung alam mo yung hanap away, sir, yung every time na umuwi na, hindi na nagtatrabaho, pati maglinis, pati po pagluluto, 3:00 po ng hapon, umuwi ako ng bahay, pumunta po yung anak ko, naghahanap ng pagkain. Sir, regardless, yes, sir, sabihin natin pabayang nanay, gala siya, hindi siya nagluluto, hindi niya ginagampanan yung kanyang trabaho bilang ina o bilang asawa, hindi pa rin po pwedeng gamitin dahilan yun para siya po ay physical na saktan. Naiintindihan ko po, sir, pero may mga time din po na hindi natin na iiwasan or hindi mamalayan na na pala natin nakasakit. Hindi po, sir, hindi pwede, sir, na hindi na mamalayan, hindi na iwasan. Maiwasan po yan, sir. Iwasan mo. Iwasan yung mga lalaki na saktan ng misis nyo kung kayo po ay mainit ang ulo sapagkat para sa inyo may atraso si misis, hindi pwedeng gamitin yung physical na pananakit. Iwasan yan. At sabi mo, hindi na mamalayan, malayan mo. Iwasan mo at malayan mo. Maling sagot po yan, sir. Unacceptable sa akin yon. Yun nga po, sir. Pero sana naman po, may ninyo yung mga... Sir, nandun na tayo, sir. Nandun na tayo, sir. Mamaya ko na sisingilin doon sa pagkukulang niya bilang asawa, bilang nanay. On the other hand, sa iyo muna, hindi po pwedeng gamitin ng dahilan kung ano pa man yun para sa iyo na mali, para siya ay saktan. There is no justification for the abuse that will be perpetrated to your wife. No justification whatsoever na pwede mo maibigay para masabi mong tama lang nasaktan ko siya sapagkat siya ay ganito, ganon. Hindi po. Walang justification po yung physical abuse. Sabi mo kasi hindi mo na mamalayan. Hindi pwede. Malayan mo.
Sabi mo, hindi mo na napipigilan. Hindi pwede, pigilan mo. Yun nga po, sir. Oh, makakasuhan ka dyan, sir. Now, sige, maaari nga talagang totoo sinasabi mo, pabaya itong nanay, pabaya itong asawa, then mag-usap kayo. At kung hindi madalas sa pag-usap, hiwalayan. That's it. Yes, sir, Walang, yes, sir. walang sakitan kasi sir, ikaw mababalikan dito, talo ka rito. Yun nga po, sir. Kaya nga yun eh. Ulitin ko sa lahat ng mga kalalakihan dyan, hindi pwede nyo ma-justify yung dahil may kasalanan si Mrs. para sa inyo on your terms na mali si Mrs. kaya po ay sasaktan nyo siya physical. Talo ka doon. Hindi pwede. Walang justification pwedeng gamitin para masaktan ang inyong girlfriend, live-in partner o Mrs. Period. Kung gusto nyo magkasakitan, ibig sabihin tampuhan. Sakitan emosyonal. Meaning, again, ulitin ko meaning, magkakahiwalay kayo. O di masakit yun, nagkakahiwalay kayo. Pero wag nyo kalimutan yung mga bata. Magsilbi pa rin kayong tatay, nanay sa inyong mga anak. Pero yun lang, emotionally, yun, pwede kayo magsamaan ng loob dahil nagkahiwalay kayo. Hanggang doon lang. Pero yung physical na pananakit, hindi pwede. Di ba? Maging verbal abuse, hindi rin pwede. Lahat ng klaseng abuse, hindi pwede. Now, ma'am, ito lang pong pangaral ko. Marami rin po kasi ako alam ng mga OFWs. Marami na ako nakausap. In fact, nung madalas akong mapunta ng Hong Kong many years ago, marami po ako nakausap ng mga kababayan din natin mga OFWs, napapawili sa barkada, sa gimmick. Ayun, hanggang sa bandang huli, napapakalimutan po yung pamilya rito. Pag nag-abroad po kayo, ang dahilan kung ba't kayo nag-abroad ay para sa pamilya nyo. Sana isipin nyo po yung naiwan nyo rito, mag-ipon kayo para pag balik nyo rito, may pera kayo maibalik doon sa inyong pamilya. Sir, excuse me po. Sandali, paliwanag ko lang ma'am, na para naman yung inyo pong pinagpawisan, pinagpaguran, may papupuntahan. Yun po yung siguro sinasabi ni Mr. Okay? And then, kapag halimbawa ma'am, dumating sa punto na ayaw mo na kay sir at ayaw na siya sa iyo, mag-usap kayo na masinsinan, isipin yung mga bata, and then hiwalay na lang kaysa naman magkakasakitan. Okay? Ma'am, may gusto kang sabihin. Yun po sa sinasabi po niya na hindi po ako nagpapadala, 5,000 lang po emat yung sinasabi niya. Hindi po yun totoo, sir. Nagpapadala po ako sa kanila, 5,000 bayad ko po sa hipag ko po mag-alaga sa mga anak ko, sir. Okay. Bukod dun, mga allowance ng mga bata puntang school. Tapos, sir, groceries nila. Yung asawa ko, sir, humingi sa akin ng pambayad ng utang niya, sir. 30,000 po binayaran ko utang niya. Maliban pa sa ibang interesan na Ay, ikaw nagbabayad sa utang niya? Yung iba, sir, ako ang nagbayad, sir. Mga ininteresan po niya na pera, pinapadala ko po sa anak ko. Hawak ng anak ko na pera, sir. Kinukuha niya. Pambayad ng interes ng mga utang Ba't niya, siya sir. nangungutang? Wala po siyang nasasahod, sir. Kukunti po yung Ba't siya nasasahod nangungutang? niya. Ma'am, para Hindi ko po alam, sir, kung saan niya napunta. Wala po akong alam, sir, kung saan napunta ang Ay, siya inutang pala niya. yung Oo, sir. loko-loko dito. Hindi ko po alam. Kasi Sir, may kahit- anak po siya na dalawa sa ibang babae, sir. Ayun. Sargento, ikaw pala yung utangero dyan. Tapos ngayon, wala kang pambayad sa utang. So yung pera na binibigay ni Mrs. para sa anak ninyo, kinukupit mo pa para pambayad sa utang mo. Hindi sa ganun, sir. Ganito po yung yan, sir. Alam mo, sir, ang nagpatulong lang ako sa utang na nung umalis po siya, sir. Kasi ang dami po niyang nagastos nung umalis din po siya. Nagpatulong din po ako kasi mother ko po at saka inutang ko din po ang pinang niya yan, sir. Pinang abroad niya. Inutang ko din po, sir. Ano po Kasi yung inutang niyo pampa-abroad niya, sir? Nag-abroad po yan, sir. Halos more than 200 ang nagastos niya yan, sir. Kasi before siya naka-abroad yan, sir, nasa 3 to 4 months na nandyan sa Manila po yan, sir. Okay. Nagkakagasto-gastos po yan, sir. Okay. Bago po nakapag-abroad. Pero Kaya sir, po, nung... Yes, sir. pero sir, nagpapadala naman pala siya 5,000 para dun sa renta, tapos groceries, at hindi lang pala 5,000, marami pa siyang pera ipinapadala. Sir, kung groceries po, sir, hindi naman po yun monthly. Kung paminsan-minsan lang po yan, sir. Okay, sige, alisin na po natin yung pera. Sir, wag ka manakit. Yes, sir. Wag ka manakit, sir. Wag. Wag na wag na wag na wag. Wag, sir. Yun nga po, sir. Gusto ko po sana na... Kasi pagka dito po, pinapa-ano po ng barangay na mag-uusap po kami dati. Pero talagang ayaw ng biyanan ko kasi na mag-usap kami. Bakit mo yung intindihin yung biyanan? Intindihin mo kayong Sir, dalawa. Ma'am, kakasuhan mo ba ito o ikaw ay magipag-usap muna sa barangay tulad ng gusto niya mangyari? Kakasuhan ko, sir. Okay.
O paano yan, Sargento? Kakasuhan ka niya. Yari ka ngayon dito. Patay kang bata. Okay, kung na yan, sir, kung yan ang inisip niya, wala na ako magagawa dyan, sir. Right niya po yan na magkakaso. Opo, tama Yes, ka sir. dyan. At karapatan mo rin na depensa ang sarili mo. Yes po, sir. Alam mo, Sargento, kung ako sa'yo, siguro makiusap ka ng masinsinan. Huwag ka kasi magpalusot-palusot pa kanina. Marami ka pang mga binibigyan ng mga kung ano ng mga cheche-boreche dahilan. Ibinabalik mo pa sa kanya yung imbis na ikaw ang mag-amo-amo, binabalik mo sa kanya kung ano yung sa tingin mo kasalanan niya. Mas lalong init ang ulo nito. Dapat ang diskarte mo, mahinahon, pakumbaba ka, sorry, usap tayo, pasensya na, hindi na maulit, etc. etc. Eh nangyari, nanunumbat ka pa. Eh paano ka patatawarin ito? Kaya nga ito, uminit ang ulo niya at kakasuhan ka na. Pag kinasuhan ka niya at kami umiksena rito, believe me, believe you, baka masibak ka pa serbisyo. Nagets mo? Huwag Yes, ka sir. magmatapang dito. Dihadong-dihado ka, super dihado ka, pinaka-dihado sa lahat ng dihado. Inamin mo na mismo na nananakit ka dahil sabi mo, nakakalimot ka. Kasi hindi ka nakakapigil. O, doon pa lang. Yari ka, masisibak ka pa rito. If Kaya nga, ever kung saan sana, na sir. makinig ka, sir, kung ako sa'yo, sir, lambingin mo si Mrs., bigyan mo ng rosas, kung ano yung paborito, tsokolate, banding mo. Yun ang ibig ko sabihin. Pero Hindi nung yung susumbatan mo siya. Ikaw pang matapang, ikaw na nga may ginawang kataratuhan, ikaw pang siga-siga dyan. Lumilitaw pa rin kabalastugan mo bilang isang loko-lokong pulis. Wag. Now, ganito sir, this weekend, ma'am, total sarado na po yung mga korte ngayon at pag-file na ng kaso, pagpunta na sa Kamkrame. Kasi ma'am, bigyan kita hanggang Monday, pupunta tayo ng Kamkrame, admin case, and then pupunta Women's Children's Desk, and then pupunta tayo sa pag-file ng kaso sa korte para kung ano yung pwede tungkol doon sa pananakit sa inyo. Now, ikaw, Sargento, meron kang 2 araw, Yes, sir. Sabado, Linggo, na Yes, para sir. magpakita ka ng gilas. Huwag ka matapang-tapangan. Hindi ka Pero ang ubra- problema ko po, hindi ko po alam kung saan sila na nag-i-stay. Bay, problema mo na yan kung paano mo hanapin. Pulis ka eh. Problema mo yan. Gumawa ka ng paraan, gumawa ka ng remedyo. Gamitin mo naman utak na binigay sa'yo ng Panginoong Hesukristo. E di, gamitin mo Sige yung po, pagkapulis mo, gamitin mo yung intel mo, kapain mo mga kamag-anak, mga tao malalapit sa kanya, doon magmakawa ka, lumuhod ka, patulong ka. At kapag nalaman mo kung nasaan siya, di pumunta kami, hawak-hawak ang rosas, tsokolate, nakaluhod, papunta ka sa kanya, nagsusori. O, malay mo, ikaw naman. Pero kung ikaw ay, pag nakita kayo, susumbatan mo siya, sisingilin mo siya, kung ano-ano pang mga babalik mo sa kanya, isisempla mo sa kanya ng mga kung ano-ano klaseng nasa utak mo, ng mga pagbibintang, ay, Monday baka, pagising mo, wala ka ng ranggo. Gets? Yes, sir. Yes, sir. Monday, ma'am, sama namin kayo. Opo, sir. For the meantime, ikaw, Sargento, meron kang hanggang Lunes. Meron ka Sabado, Linggo. Bahala ka. Yung sabi mo, hindi mo siya makita, problema mo yan. Pulis May ka. isang problema lang dyan, sir, kasi kumuha pa yan ng BPO, Barangay Protection, sir. BPO. Ang ano ko, baka mas magiging pagka linapitan ko na naman, sir. Sir, kahit na may barangay protection order, pero kung hindi naman siya magrereklamo, kung siya naman mismo papayag na magkita kayo, at mismo sa barangay, siya mismo nagsasabi, sige, kita tayo darling sa barangay. O, papayag naman yung barangay. Temporarily, mababaliwala muna yung barangay protection order kasi siya mismo may gusto na magkita kayo sa barangay. Ikaw naman, pulis ka, alam mo yan. Di ba? Ano pang gusto mong palusot? Sige, bawat palusot mo, bibigyan ko ng rason. Pati Bienan, ligawan mo. Amuin mo. Amuin mo si Bienan, amuin mo si Mrs. Amuin mo yung mga anak nyo. Anak, tulungan nyo ako sa mama nyo. Ganon. Mag-exhibition ka, magtumbling-tumbling ka hanggang sa makuha mo yung loob ni Mrs. Kahit na may kasalanan si Mrs. sa tingin nyo, sir, yung pananakit, sir, doon ka talo. Malas mo. Gumamit ka ng physical na pananakit at umamin ka pa. Kaya, sir, amuin mo si Mrs. Meron ka hanggang Linggo. Si Bienan, ligawan mo si Mrs. Punta ka kay Mrs. nakaluhod. Habang lakad ka nakaluhod, hawak-hawak mo yung rosas. Magmano ka lahat. I mean, at tingnan natin kung mapalambot. Pag hindi napalambot, problema mo yun. Diba? Lesson learned yan sa lahat ng mga kalalakihan. Ma'am, sige po ma'am. Monday, sasamahan namin kayo. Opo, sa Kamkrame. And then, sampa ng kaso sa korte. And then, tingnan natin kung anong kalalabasan ito bukas hanggang Linggo. Pag Monday, nakita tayo, ibig sabihin talagang go na. Opo, Pag sir. hindi tayo nakita na Monday, okay lang sa amin. Ibig sabihin, whatever. Magkikita tayo, sir. Okay, ma'am? Opo, sir. Ingat po kayo palagi, ma'am. Thank you, Anyway, sir. kunin niyo pong number ni Odette in case kailangan niyo emergency. Tawagin si Odette. Kami tatawag mismo sa mga polis para damputin to. Okay? Opo, sir. Pag kami tumawag sa polis, kahit na polis siya, may dadampot sa kanya ibang Opo, unit. sir. Salamat po, madam. Yes, sir. Thank Ingat you po. po. Thank you, Thank you. sir. Marcia,
Yes po, Idol. Ito po si Ma'am. Para po sa mga pulis na nanakit, ang masasabi ko po sa inyo, huwag niyo pong gamitin ang pagkapulis niyo, mahalin niyo ng ayos ang asawa niyo. Magsustento kayo ng ayos para sa mga anak niyo, para po ayos ang inyong pamilya. At dapat po pagbayaran mo ang pagbubog mo sa iyong asawa. Sir idol po namin kayo mag-asawa. Lagi po namin kayo pinanood. Bilib po ako sa inyo, marami kayo natutulungan. Salamat. Sir, dapat lang po na makulong yung ina yung sir, kasi kahit ano sabihin niya, sir, hindi rason para saktan niya ang asawa niya. Ipaglaban ang karapatan bilang babae. Pulis pa naman kayo, dapat kayo ang hinihintulad ng mga bata at tinutularan. Pero paano yan? Nasisira na kayo kasi kayo mismo gumagawa ng mali. Sir Tor po, sana mapansin niyo yung reklamo namin. Salamat po. Kailangan makulong yan kasi ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Tsaka, ikaw yung pulis, kailangan ikaw yung magtupad ng batas, pero ikaw yung gumagawa ng mali. Hindi nga, maraming beses na tayo nakakarinig ng mga kwento rito na sinasabi ng mga lalaki, kasi siya pabaya pag uwi ko ng bahay, hindi pa nakaluto, gutom ako, o pag-alagala siya, yung anak namin, nandyan, madungis, nandun na tayo. Nager pa, Idol. Na si Mrs. ay nager, nandun na rin tayo. Huwag mong saktan. Kasi pag hindi mo sinaktan, lamado ka doon. Pabayang ina. Ngayon, pag nagkahiwalay kayo, gusto mo kuhain kustudiya ng bata dahil pabayang ina, hindi siya karapat-dapat na maging ina sa inyong mga anak. Dahil nga pabaya siya, di ba? May mga ebidensya ka. Then, idaan mo sa korte, kustudiya mapupunta sa'yo. Hiwalay na kayo. Pero sa oras na ginamitan mo ng dahas, sinuntok mo, sinapak mo, mababaligtad ang mundo sa iyo. Opo. Huwag kang manakit. Kung ano man yung mga pagkukulang sa iyo na misis mo, sa tingin mo na talagang hindi mo na matiis, sobra na, ipon-ipunin mo yon, and then, dali mo sa korte para makuha mo yung mga bata kapag kayo naghiwalay. O maski hindi pa kahiwalay, gamitin mo yon. Opo. Para yung full custody ng mga bata mapunta sa iyo. Madami na rin pong nagko-comment about sa divorce, Idol Rafi. Isa pa yan. Opo. It's about time na nagsasabi nga, marami ako na-interview niyan, pati mga netizen natin, magkaroon tayo ng divorce. Kasi masalimuot yung yung present system natin ngayon, yung annulment, anti-poor. Kasi sa annulment, mayayaman na nakapoor dyan. 500,000? Sino may 500,000 na mahirap na kababayan natin? Mm-hmm. And then, ang masaklap pa niyan, palalabasin na psychologically incapacitated even before the marriage, yung isa sa inyo. Sino ba naman ang aamin? Kailangan, kunya, tayong dalawa, isa sa atin na amin na ako na yun. Siyempre walang amin. Sa mangyari, mag-hire ka ngayon ng mga psychologists, mga health experts. Gastos na naman yun. Gastos po. Ang daming proseso. Di ba? At sa PAP, remember, nung tayo ande sa Spain, ang Spain ang nag-introduce ng Christianity dito sa Pilipinas. Yung Spain may divorce na. Tayo na at sa Vatican. Bukod tangi. Di ba? Opo. Maraming ayaw sa divorce dito sa atin. Hindi na naintindihan yung sitwasyon. Kung araw-araw po kayo nakaupo dito, araw-araw po nag-interview kayo ng mga complainant namin dito, you will understand. Bakit maraming gusto na magkaroon ng divorce sa bansa natin. Di nga. Pero kung kayo nasa labas, devoid kayo from reality, you wouldn't know. You'll say, no, hindi. Dapat sa hirap sa ginhawa. Hindi parang ano yan. Kanina kapag sinubo mo na paso, dudurain mo. Yung mga kasabi sa mga tatanda. Yes, hindi na applicable yan. Di ba? May mga pagbabago na. Kung ano man yung patakaran noon, hindi na napapanahon ngayon. Mag-a-adjust na. Di ba? Hindi naman pwedeng habang buhay na lang, itong si Mr. binubugbog si Mrs. Addict. Opo. Di ba? At si Miss magtitiis na lang. Kasi nga nakalagay sa sacred yung kasal at hindi kayo pwede maghiwalay. For better or for For worse. better or for worse. Till death do us part. Hindi naman pwede yun. Tapos sa harap ng mga bata, nakikita na si nanay binubugbog ni tatay. Inuuntog-untog ang ulo. Minumura, hindi makain ng aso si nanay. Ano yon? Tiis? Tiis na lang. Granting, sabi nila, di magpa-therapy o di nagpa-counseling. May mga ganun, nagpa-counseling. Kaso naulit na naman kasi adik nga si lalaki. Sasabihin naman ng mga against divorce, di magpaano si lalaki, magpa-rehabilitate. Kaso kung ayaw magpa-rehabilitate, magpa-rehab. Ano pa? Hiwalay na lang. Maghiwalay. Legal separation muna. Legal separation. Ngayon, habang buhay na naman sila, legal separation, wala namang karapatan isa sa kanila magligaya si Mrs. na gusto niya naman niya na magkaroon ng bagong buhay. Yes po. Di ba?
Alam ba naman, palagi lang siyang, for the rest of her life, naka-stuck siya dito kay mister at hindi siya pwedeng gumalaw, hindi siya pwedeng lumigaya dahil itong si mister na adik, nagbabantay lang na kapag ikaw, nagka-boyfriend ka dyan, yari ka, kakasuhan kita. Pag may divorce na, di magkanya-kanya na kayo. Wala nang pakilamanan Wala nang talaga. pakialamanan. Yung bata na intindihin. Ganon. Pero Idol Rafi, masegundahan ko lang yung isang comment dito na sana po maisabatas din po yung sa domestic po yung violence, yung sa pati po yung mga lalaki po na sinasaktan din po ng mga misis. Nasa batas po yan na ini-introduce ko po, panukalang batas, na yung domestic violence, wala na pong pinipiling gender. Opo. Whether ikaw ay lalaki o babae, kung ikaw ay babae, meron man din kasi mga mga under desire kung tawagin. Opo. Yung battered husband, meron yon. Meron yung mga battered husband, meron din mga battered wife. So from now on, domestic violence is domestic violence. Genderless yan. Pag ikaw ay misis ka na sinasaktan mo si mister, kasama ka doon sa mga kasuhan. Genderless dapat. Tama. Kaya yun yung gumawa yung batas noon, nung panahon yon. Thinking na si lalaki, malakas siya, kaya niya depensa ang sarili niya at hindi siya sasaktan ni babae kasi ang palagi nasasaktan with the premise na it is always the woman who's being abused by the man. Noon yun. Ngayon, marami namang insidente na si lalaki ay mabait, sinasaktan ni babae, sinasamantala, sinasampal, kinukurot. Naabuso po. May naabuso. O meron ako kayong kasamaan dito, buti nga, babae itong kasama natin. Kinukurot palagi ng kanyang girlfriend. Merong tayong sumalangit na yung kaluluwa niya, yung natin dati, si Mang Ray. Hindi ko naabutan, sir. Hindi mo nabutan si Mang Ray. Uyan dito, dahil mga pasado. Opo. Marami rin tayo naging kaso dito, Idol Rafi. Opo. Binubugbog. Sumalangit ng kaluluwa, hindi ko sabihin ang apelyido. Ano yun? Abuse. Husband abuse. Inaabuso ng misis niya. Battered husband. So yun, genderless, tama ka.